una sa lahat. Bumagsak sa palayan sa Tarlac ang isang maliit na eroplano. Patay ang dalawang sakay nito. Ang buong detalye ng trahedya, abangan! Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Bagyong Ramil, tinutumbok ang Northern Samar. Ilang lugar sa Eastern Visayas nalubog sa baha. News 5 exclusive. Lalaking nagpanggap na motor taxi rider, snatcher pala. Dalawang Koreano na biktima. Mahigit 70 pamilya nasunugan sa Pasay. 10 taong gulang na bata, patay. Maing isdang nagpapahinga sa bangka sa Palawan, sinakmal ng buhaya, patay. Cast ng bagong kapatid series na Bad Genius nakibanding sa fans ngayong weekend. Nakaranas ng malakas na buhos ng ulan at pagbaha ang ilang lugar sa bansa dahil sa Bagyong Ramil. Sa Leyte, nakahanda na ang mga lokal na pamahalaan para sa posibleng evacuation. At live mula sa bayan ng Palo, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 stringer April Cuesta. April, kumusta ang lagay ng panahon dyan? Andre, dito sa Palo, Leyte, nakararanas na kami ng pabugso-bugsong ulan at hangin. Isinailalim na sa orange rainfall warning ang buong Eastern Visayas dahil sa Bagyong Ramil. Rumaragas ang tubig baha ang idinulot ng malakas na pag-ulan sa Almeria, Biliran kaninang umaga. Napilitan tuloy ang mga otoridad na buksan ang bahaging ito ng kalsada para umagos papuntang taniman ang baha. Sa bayan ng Naval, nagsagawa ng clearing operation ng mga tauhan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ito ay matapos humambalang sa daan ang mga sanga ng mga nagtumbahang puno. Binahari ng ilang barangay sa Borongan City, Eastern Samar, base sa mga larawan na inilabas ng LGU. Hindi madaanan ng mga motorista ang Siha Bridge at San Gabriel Provincial Road kaninang tanghali. Dahil rin sa malakas na buhos ng ulan, gumuho ang bahagi ng bundok na ito sa Villaba, Leyte. Hindi tuloy madaanan ng mga sasakyan ang kalsadang mula bayan ng Palumpon. Rumisponde naman ang mga otoridad pero pinagpaliban muna ang clearing operation dahil sa lakas ng ulan. Pahirapan naman ang pagbaktas sa ilang kalsada sa San Fernando, Cebu dahil sa baha. Kinailangan pang itulak ang motoristang ito para lang makausad. Nagdulot din ng mabigat na trapiko ang malakas na ulan at pagbaha sa lugar. Sa bayan ng Istansya sa Iloilo, nagtulungan ng mga residente para sagipin ng isang lalaki na nadaganan ng pader. Nagkulaps kasi ang dingding ng isang paaralan dahil sa walang tigil na ulan. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, halos 4,000 tao ang stranded sa mga pantalan sa Bicol, Southern Tagalog, Eastern Visayas at Northern Eastern Luzon. Nagbabalita mula sa Frontline. Jess, nakahanda na ang mga local government unit dito sa Leyte para sa evacuation ng mga residente, lalo na sa mga lugar na bahain at landslide prone. Balik sa iyo, Jess. Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, News 5 stringer April Cuesta, live mula sa Palo, Leyte. Weather update tayo mga kapatid, naglandfall na nga po ang Bagyong Ramil kaninang 4:10 ng hapon diyan po sa area ng Gubat, Sorsogon. Sa kasalukuyan, nandiyan po ang Bagyong Ramil sa mga katubigan sa may area ng Gubat, Sorsogon. Bahagya po itong humina pero yan po ay nasa tropical storm category pa din ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 65 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 90 km per hour. Kung mapapansin nyo dito sa ating satellite image, ang malaking bahagi po ng ating bansa ay sakop ng mga kaulapan at mga pagulan. Ito
pong Bagyong Ramil. At yung ating pinakamalalakas na hangin nito ay nandun po sa mga areas na dadaanan ng gitna or center nito. Ito pong Bagyong Ramil ay kikilos, pakanluran ng mabagal at babaybayin itong Bicol region ngayong magdamag at posibleng bukas ng madaling araw. Yan po ay maglandfall sa isa sa mga isla dyan po sa area ng Pulilio at maaari po muli ang maglandfall dito sa Central Luzon, dyan po sa may area ng Aurora, bukas ng umaga at tatawid po yan dito sa Central hanggang Northern Luzon, malalabas ng ating West Philippine Sea, dyan po sa may Baya Ilocos region at maaaring sa Lunes, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa kasalukuyan, ang malaking bahagi po ng ating bansa ay naapektuhan pa rin ng mga pag-ulan. Ito pong Bagyong Ramil. Dahil po sa Bagyong Ramil, nagpalabas po ang weather advisory ng Pag-asa. Posible po yung ating mga hanggang torrential rains dito po sa Northern Samar at Eastern Samar. Yan po yung mga klaseng pag-ulan na maaaring magdulot ng malawakang pagbaha at meron din po yung mga posibleng flash flood at landslide. Samantalang mga heavy at kung minsan intense rains naman ang ating aasahan sa mga areas ng Samar, Biliran, Sorsogon, Albay, kasama po dyan ang Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Isabela. Meron naman tayong mga posibleng moderate at kung minsan heavy rain sa mga areas ng Cagayan, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Benguet, La Union, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, kasama po dyan ang Pampanga, maging dito po sa Metro Manila, magpapatuloy yan hanggang bukas sa Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, kasama po dyan ang Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Guimaras, Leyte, Southern Leyte, at area po ng Cebu, kasama na po dyan ang Negros Occidental. Dito nga sa Metro Manila, ngayong araw na ito, meron na po tayong nararanasan mga pag-ulan dulot ng Bagyong Ramil. Pero bukas, mas mararamdaman pa po natin yan at meron din po tayong mga posibleng pabugso-bugsong hangin at kung minsan nga, meron din po tayong malalakas na pag-ulan. So paghandaan po natin yan sa mga may lakad bukas, galin pa rin po natin ang pagdadala ng payong at kung hindi naman po ganun ka-importante yung ating lakad, mag-stay na lamang po tayo sa bahay para tayo po ay maging safe. Muli, ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Samantala, bumagsak sa palayan sa Concepcion, Tarlac ang isang maliit na eroplano. Patay ang 2 student pilot na sakay nito. Live mula sa Concepcion, Tarlac, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Kapatid, may tinitingnan na bang anggulo kung bakit nga nag-crash itong eroplano? Nikki, posibleng engine failure o human error yung tinitingnang anggulo ng mga otoridad kung bakit bumagsak itong eroplanong ito. Sa buong maghapon naman ay pumunta na sa ground zero yung ilang mga aviation expert para kumuha pa ng ilang mga ebidensya na magagamit nga sa pagtukoy kung ano nga ba talaga yung sanhi ng naturang plane crash. Nagkalat ang kalas-kalas na parte ng ultralight plane na ito sa isang palayan sa barangay Panalexican sa Concepcion, Tarlac. Bandang alas 11 ng tanghali kanina nang bumagsak ang eroplano. Agad naman itong pinuntahan ng ilang residente. Sila rin ang humingi ng tulong sa mga otoridad nang makita ang 2 sakay ng eroplano. Kasi po sa mga nakakitang tao, umikot-ikot muna daw po yung aircraft and then pagbulusok na bumagsak sa diretso po sa palayan. So para po silang sardinas na napitpit, sir, nagkalasog-lasog po yung aircraft. Base sa impormasyon ng Concepcion Police, isang 19-year-old na lalaki ang piloto ng eroplano na taga Mabalacat City, Pampanga. Kasama niya ang isang 18 anyos na babae na taga Makabebe. Pinabulaanan ng mga otoridad ang kumakalat na impormasyong Korean national sa mga biktima. Pawang mga Pinoy na student pilots daw ang 2. Nikki, sa nakuha nga nating impormasyon mula dito sa mga Concepcion rescuer, sinabi nila na pagkakuha sa site ay idineklara na agad na dead on arrival nga doon sa ospital itong 2 student pilot. At sabi nga nitong mga kaanak nitong 2 biktima ay humihiling sila ngayon ng pangunawa at pribadong oras muna, lalong-lalo na yung mga nagpapakalat nga ng false information sa mga social media at kung ano-ano pa yung mga hinala na pinaglalanagay nga raw at ipinakakalat. Hindi raw ito nakatutulong bagkus nakadaragdag pa sa pighati na kanilang nararanasan sa ngayon. Nikki. Maraming salamat, Rainiel Pawid, live mula sa Concepcion, Tarlac. Sa ibang balita, hindi po nakalabas ng buhay sa nasusunog nilang bahay ang isang batang 10 taong gulang sa Pasay. Mahigit 70 pamilya ang nasunugan. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpaco. Sumiklab ang sunog sa eskinitang ito sa barangay 127 Conchita Street sa Pasay City kagabi. Kaya ang mga bumbero tulong-tulong sa pag-apula.
Umabot sa ikatlong alarma ang apoy, kaya halos 40 fire truck ang rumisponde. Naapula ang sunog pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Umaraw sa light materials gaya ng kahoy ang mga bahay, kaya mabilis kumalat ang apoy. Matapos tuluyang maapula ang apoy, isang body bag ang binitbit palabas ng mga otoridad. Bangkay ito ng 10 taong gulang na babaeng natrap sa loob ng kanilang bahay. Hindi na raw makilala ng natagpuan ng bangkay sa unang palapag ng isang apartment. Sabi ng nanay ng biktimang si Mary Grace, naiwan sa bahay ang biktima at 13 anyos niyang kuya dahil nasa trabaho siya nang mangyari ang insidente. Nagkahiwalay raw ang magkapatid dahil lumundag mula sa ikatlong palapag ang kuya ng biktima. Ang anak kong lalaki nakatalon sa bubong. Siyempre sa tarantana, hinahanap niya yung kapatid niya, hindi niya na makita. Kaya medyo naano din yung anak kong panganay. Nakapanayam din ng News 5 ang ama ng biktima, hindi raw niya matanggap ang sinapit ng anak. Sabi yung panganay ko, nung pagising niya, madilim, tas na yung usok eh. Kaya naisipan niya na lang tumalon doon sa kabilang bahay, sa bubong. Maswerte namang nailigtas ang 88 anyos na si Lola Caridad. Pinuhat siya ng kanyang kapitbahay mula sa higaan. Nakahiga nga ako eh. Nanonood ako ng TV. Biglang may sumigaw na, ay sunog. O biglang nataranta ako. Yung TV ko, mga damit ko lahat sunog. Ang isa ring senior na si Aling Edna, tanging aso lang ang naisalba. Ilan sila sa mahigit 70 pamilya ang nawala ng tirahan dahil sa sunog. Sa kalapit na Juan Sumulong Elementary School muna inilikas ang mga apektadong pamilya. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala nito. Isa sa tinitignang sanhi ang pumutok na linya ng kuryente. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Nasa kote ng mga rumesponding SECU ang isang lalaki matapos sabulutin ang kwintas ng isang Koreano. Ang suspect nagpanggap na motor taxi rider. Nagbabalik si Nina Ongpauco, exclusive. Pasado alas 2 kaninang madaling araw, makikita sa CCTV ang mabilis na habulan ng isang nakamotor at tumatakbong lalaki sa Makati City. Sa pangalawang kuha, tila huminto na sa paghabol ang lalaki. Pero may mga rumesponding security guard ng isang establishmento. Sa isa pang kuha, makikitang binangga ng isang SECU ang hinahabol na motorsiklo. Pero ang rider, nagtangkapang tumakas, kaya agad siyang dinamba ng mga SECU. Bakit may ininda ko Kibali, ko na yun para ma-apprehend ko na yung suspect ba. Kibali, di ko na pinapalampas na nakita ko nang nakahumandusay siya. Tapos pakmang patayo na po rin kasi siya, mami. Kaya ando naman yung tropa, kaya wala akong pag-atubili na ambangan siya. Ang lalaki, isa palang snatcher na nagpanggap na rider ng isang ride-hailing app. Ang kanyang biktima, ang magkasintahang Korean national na hinabultan niya ng kwintas habang naglalakad. Narecover ang kwintas ng Korean national na nagkakalaga ng 50,000 pesos. Narecover din ang ginamit na helmet na may logo ng ride-hailing app at mga damit ng suspect, gayon din ang plaka at motorsiklo. Pagdating sa Makati Police Station, dito na pag-alaman na ang suspect pala ang parehong snatcher na nanghablot ng cellphone ng magkasintahan nagsiselfie nitong Martes. Itong suspect na ito ay sinabi niya rin po na siya rin yung snatcher nung cellphone. Opo, kumpirmado po. At inaanyayahan po namin yung biktima ng snatching ng cellphone na ay sumangguni po dito sa Makati City Police. Tumanggi nang humarap sa kamera ang mga biktimang Korean national. Makikipag-ugnay naman sa pamunuan ng ride-hailing app ang mga otoridad kaugnay nito. Sasampahan pa rin namin pa siya ng kaso at kakausapin po namin ang mga TNVS na makipagtulungan sa amin na hanggat maaari ay wag basta-basta po ipamimigay or i-distribute ang kanilang mga accessories na napagkakakilanlan na sa kanila at nagagamit po sa mga masasamang paraan katulad po ng mga snatcher na ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5.
Sa iba pa pong balita, pagpapaliban muna ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagdinig nito sa October 22 na dadaluhan dapat ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ICI, hiniling ni Romualdez na ipagpaliban ito dahil sasailalim siya sa isang medical procedure. Iaanunsyo na lang daw ng komisyon ang bagong petsa ng pagdinig. October 14 ang unang humarap sa ICI sa Romualdez. Sa naturang pagdinig, itinanggi niyang tumanggap siya ng kickback mula sa flood control projects. Pinabulaanan ng AFP ang umano'y bilyones na military ghost projects mula 2023. Babala naman ng AFP, posibleng matanggalan ng pensyon ang mga retiradong miyembro na nagpapakalat ng fake news. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Posibleng mawalan ng buwan ng pensyon ang mga retiradong military personnel na nagpapakalat ng maling impormasyon at nag-uudyok ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Yan ay ayon mismo sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, bagamat maituturing ng sibilyan ang mga retired personnel, pag-aaralan nila kung pwede pa rin silang habulin ng court-martial. The legal channels determines that this is so, then we will follow. The AFP is not gonna take this sitting down. So we are aware that all of these things are happening, and of course, we will react accordingly po. Ayon sa Philippine Navy, retiradong 2-star general ang pinakamataas na ranggong na monitor nilang nagpapakalat umano ng fake news. May buwan ng pensyon daw na 160,000 pesos ang isang retired 2-star general. Lahat ng retirado ay tumatanggap ng pensyon. And pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. So ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating mga legal officers ng AFP. Una nang ibinunyag the AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ilang retired officers ang nanawagang i-withdraw ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay sa gitna ng mga protesta kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Pero panawagan ngayon ng mga opisyal sa mga retired military personnel. Huwag nating haluan ng malis, huwag nating haluan ng konting double meaning yung ating mga mensahe na ang taong bayan ay malilito, ang kasundaluhan ay malilito. Samantala, pinabulaanan ng AFP ang umano'y 15 billion pesos na military ghost projects mula 2023 hanggang 2025. DPWH daw ang nag-i-implement ng mga military project sa ilalim ng kanilang TICAS program. Tinutukoy lang daw ng AFP ang mga pasilidad na kailangan nila at ang magiging final recipient ng proyekto. Wala po kami sa bidding process, wala po kami sa procurement process and any to that effect. So, maling-mali po no, na ipakalat na meron pong anomalya sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Wala po. Iginiit naman ng Philippine Navy na magpapatuloy pa rin ang air surveillance flights ng militar sa West Philippine Sea sa kabila yan ng pagbuntot ng China sa eroplano ng Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness flights sa Bajo de Masinloc kamakailan. Una nang sinabi ng Coast Guard na ilegal at delikado ang hakbang na yan ng China. We will not be deterred. Bakit? Ang ginagawa natin ay sakop ng we are supported by international law and domestic law. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Susunod, commercial area, 3 beses nasunog. Ang isda patay sa pag-atake ng buhaya. At sawa, bumalaga sa kulungan ng manok. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Apat ang sugatan matapos matupok ang 2 palapag na bahay sa Samar. Habang sa Zamboanga del Sur, 3 beses nasunog ang 3 commercial building. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo.
Nilamon ng nagngangalit na apoy ang commercial area na ito sa Santiago District sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Kita sa drone video ang lawak ng sunog na sumiklab pasado alas 8 kagabi. Inakyat sa ikatlong alarma ang sunog o 12 truck ng bumbero ang rumisponde. Inabot ng 4 na oras bago naapula ang apoy. Pero muling sumiklab ang apoy alas 2 ng madaling araw, idineklara yang fire out makalipas ang 3 oras. Sumiklab daw ulit ang sunog mag-aalas 11 kaninang umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, puno ng paninda ang gusali kaya ilang beses sumiklab ang apoy. Sa kabuuan, 3 commercial buildings ang natupok. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Sa Pamboha, Northern Samar, nabulabog ang mga residente ng Barangay 4 Poblasyon nang sumiklab ang sunog alas 10 kagabi. Tumagal ng 1.5 oras bago idineklarang fire out. 2 bahay ang natupok. Ayon sa residente, nagsimula ang apoy nang mag-brownout sa lugar. Nagkaroon ng brownout. Pagbukas ulit po ng kuryente, may narinig sila putok. Then, yung parang nagkaroon na po ng spark ng kuryente. Kaya napalabas po yung may-ari ng bahay. Wala namang nasawi o nasugatan. Sa Calbayog City, Samar, natupok ang 2 palapag ng bahay na ito sa Barangay Carmen. Pasado alas 8 kagabi nagsimula ang sunog. Agad naman itong naapula at wala namang nadamay na kapitbahay. 3 ang sugatan habang 1 ang nahirapang huminga. Wala namang nasawi. Iniimbestigahan pa ang mitsa ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Patay ang isang mangingisda matapos sakmalin ng buhaya habang nagpapahinga sa kanyang bangka sa Palawan. Yan at iba pa sa Frontline Report ni News 5 Stringer, April Cuesta. Palutang-lutang sa ilog ang bangkay ng isang lalaki nang matagpuan ng mga rescuers sa Batarasa, Palawan. Yan ang mga labi ng mangingisdang nilapa ng buhaya noong Miyerkules ng madaling araw. Kinilala ang biktima na si Leonardo Casio. Base sa investigasyon, nagpapahinga ang mangingisda sa kanyang bangka na nakatigil sa ilog. Biglang sinakmal ng buhaya ang kanyang ulo, saka siya tinangay patungo sa bakawan. Inabot ng maghapon noong Miyerkules ang paghahanap sa bangkay ng mangingisda. Binuksan ng bumbero ang kulungan ng manok sa Calbayog City, Samar nitong Martes. Sa loob ng kulungan, nagtatago ang isang sawa. Dahan-dahang inilabas ang sawa, saka isinilid sa sako. Unang nakita ng isang concerned citizen ang sawa na agad isinumbong sa BFP. Dinala sa pangangalaga ng DENR, Community Environment and Natural Resources Office ang sawa. Natagpo ang pagapang-gapang sa gitna ng kalsada ang ahas na ito sa Mamburao, Occidental, Mindoro. Madaling araw nitong Miyerkules. Ayon sa uploader ng video, inakala pa raw nitong lubid ang ahas na nakita sa kalsada. Kusaring umalis ang sawa matapos nilang hayaan ito ay makalayo. Isang orcfish ang napadpad sa pangpang ng Rojas Oriental, Mindoro nitong Martes. Ayon sa Municipal Agriculture Office Rojas, nanghihina ang isda nang matagpuan ng isang mangingisda at kalaunan ay namatay rin. May sukat na 11 talampakan ang orcfish. Inilibing na ang patay na orcfish. Nagbabalita mula sa Frontline, April Cuesta, News 5. Namahagi ng tulong ang Alagang Kapatid Foundation sa ilang barangay na naapektuhan ng lindol sa Davao Oriental. Food packs na may lamang bigas, delata, mga gamot, panig, unan at ilang flashlights ang ipinamahagi sa mga residente ng coastal barangay na ito sa bayan ng Baganga. Karamihan sa kanila, pangingisda ang hanap buhay pero hindi makapalaot dala ng pangamba sa mga aftershock. Bukod sa mga food pack, nagtayo rin ng mga tent ang Alagang Kapatid sa Barangay Dapnan. Gayon din sa bayan ng Manay bilang pansamantalang tuluyan ng mga residente. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid dahil magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Babalik po ang Frontline Pilipinas Weekend at bago po kami magtapos, bago na po ang oras natin, 6:30 to 7 p.m. sa TV5 tuwing Sabado. Pero bukas po tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6. Tawagin na natin si ating weather tito, Alvin Pura, dahil may pa-birthday
pa-surprise. Oo. Kaya pala naandito si Weather Birthday Tito po natin. ng ating kapatid na si Nikki de Guzman. Happy birthday, Nikki! Hapon po, 18 years old na po si Yes, Nikki. nagdibo na po. Dalaga na po mga si kapatid. Yes. Okay, sa mabilisan, Nikki, sige. Bago tayo magpaalam. Nasa akin na lang yung wish ko. Okay. Salamat. Ano yan, World Peace? Pasalamat. World Peace. Maraming salamat po sa TV5, sa Frontline Pilipinas Weekend Team, at syempre sa lahat po ng mga kapatid natin na patuloy na tumatangkilik sa lahat po ng programa ng TV5. Yeah. Happy birthday! Happy birthday, Nikki. Thank you din, Tito Alvin. At yan po mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.